Kakain na kaming family. Siyempre ang asawa at ang kabit. Tuloy mo! Hindi mo tuloy yung katana. Dapat pala niyakap kita. Ay, ba't pala? Na-amaze lang talaga ako. Ano yung sinasabi ko dyan, no? Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning mga kapanalig! Nandito pa rin tayo sa Bukana. Ngayon ay Wednesday na po. Ang oras natin ay 8:59 ng umaga. Siyempre tulad ng dati pagising natin, magugutom tayo. Alam nyo naman pag nandito ko, lagi ako nakikain kila Idol. Nakaligo na rin ako mga kapanalig. Yan, para pag nakikain tayo doon, kahit pagpawisan tayo, mabango tayo. Para makungulit tayo doon. Baba tayo. Titingnan natin kung ano ang pagkain ngayon. Pag hindi masarap yan, ha? Tingnan natin ang... Luto na ba yung pagkain? Luto na? Kumain na kami. Kumain na kayo. Baka si Ana, andyan nakabang, ha? Tao po! Si Melay kumakain na, oh. Ah, dulong ng palad yan? Hindi, nakain ka yan. Ano yan? Tatang ano, bayawak. Bayawak! Dapat yan pulutan. Pulutan agad na isip. Sige, salamat. Dito na tayo. Kain lang ha. Ay, ganon? Ang damot! Hindi naman sinabing lamon na. Yung sakto lang. Konti lang. Sakto, ha? May tira. Akala ko hindi nila ako tinira ng kanin, eh. Sarap, oh. Ang buhay ay dulong ng palad. Kain na tayo. Ang cute talaga ng pusa na area. Dahil dulong yung ulam natin, kailangan natin ng suka. Ay, sa wakas, meron din maliit na mangkok. Himala. Lalagyan ko. Nung nakaraan kasi ang laki. Yan. Perfect. Pag dito talaga ako nakakatipid ako sa pagkain. Dapat dito na ako lagi makikain. Dulong ng palad. Lalog. Nunod pala sila ng Korean. Magkamay na tayo. Masarap magkamay pag ano. Pero ito yung ulam. Sarap pag libre. Oo. Tapos na ako kumain. Ang sarap. JJ, saan ka na naman pupunta? Wanted kami, alay, wanted. JJ, saan ka na naman pupunta? Nanggigigil ka na. Kinakakit. Marumi yan. Ayun. Kaninang umaga pala, pagkagising ko, naglaba ako. Naglaba ako ng mga gamit ko. Kasi lahat ng damit ko, marumi yung dinala ko dito dahil biglaan nga yung alis namin ni Idol Japper Sniper, mga kapanalig. Kaya ito, nilabang ko muna yung mga gamit ko. Pero yung iba, hindi ko pa nalaban. Kasi kaninang umaga walang sabon. Meron ako nakita maliit, konti lang. Kaya pinagkasya ko na lang doon sa mga damit na yun. Nanalamin ako dito sa bintana, nakita ko. Tinubuan ako ng tigyawat, sino kaya to? Ang laki agad yun. Si Budang ba to o ibang babae? Ang laki yun. Dapat dito sa gitna para matangos, di ba? So, papasok muna tayo dahil meron pa tayong i-edit na vlog. Namasyal kami kahapon ni Idol doon sa may Kabyang Tunnel. At ayun nga, namasyal lang kami. Ganun naman kami mga kapanalig pag wala kaming magawa.
Doon talaga yung takubuhan namin sa Kibyang Tanit. Oo nga. Maganda ang panahon ngayon mga kapanalig, maaraw. Ayan, nakabukas pala yung bintana, naku po. Nakabukas yung aircon eh. For goodness. Yung aircon dito, yung aircon ni Idol, hindi na siya gumagana pag ino-on off mo. Kailangan, pag sinaksak mo siya, rekta na. Dati kasi na ano siya, na on off. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero wala namang problema dahil kay Idol na yan. Naisipan ko na magpalipad ng drone. Kasi ang tagal ko nang hindi napapaliparan ng drone to mga kapanalig, no? Yung area ng dagat. Para makita rin natin yung ganda. Oh. Alam ko yung iba sa inyo napanood na yung mga drone shot ko dito nung mga nakaraan na nandito pa ako. O ngayon titignan natin ulit kung anong makukuha natin. Sabagay wala naman nagbabago. Ang nagbabago lang naman dyan, yung syempre yung kalinisan ng lugar. Pag may bagyo, automatic may basura. 'Di ba? Pero pag wala, nalilinis naman kaya maganda ang makikita natin ngayon. Buti na nga nagawa ko na naman yung drone eh. Ayaw na kasing gumana nung nakaraan doon sa cellphone kaya ang ginawa ko, na-reset ko yung yung buong cellphone. Nung na-reset ko na, gumana na siya. Ibig sabihin, merong problema talaga dito sa may mga na-download tayo na naging problema. Kaya hindi gumagana yung pinaka-application nitong drone ko. Pero ngayon okay na. Papalipad na tayo. Tapos na akong mag-edit. Nasa si Idol? Wala tayong kakulitan. Nandiyan ka pala ha? Tapos na ako. Gagawa mo. Ayun nga pala. Tapos Wait. yung vlog? Ikaw ba yung nakamotor kanina? Hindi. Ay hindi, akala ko ikaw yung naglabas ng motor. Sabi ko iniwan mo na naman ako. May plano na kami agad mga kapanalig. Bukas, mamumugita daw kami. Parang first time kong mamumugita dati kasi hindi ako hindi ako nakakasama. Ang naranasan ko lang dati talagang mangisda, yung mga tawag dito, bisugo. Kaya mo pa kaya sumisid nung malalim? Parang hindi na. Ako rin, ako hanggang isang diba na lang ang Iba kaya na eh. ko. Hindi katulad dati na maghapon tayo sa sa dagat. Isa pa yung salungo. Ayun, nakasama din ako ng mga kapanalig. Lahat ng mga nakasubaybay sa amin napanood 'yun. Meron na naman tumawag sa akin mga kapanalig habang nandito ako sa bahay. Ang narinig ko sabi, "Pre, tara, kain tayo." Ay, ayos. Lunchtime na. Lunchtime. Swerte talaga, nakakatipid. Kayo muna mauna. Magkasabay pala kayo ni ano. Kayo muna mauna. Mamaya na ako. Ano niyo yung moment niyo yan eh. Baka mamaya kayo may pag-usapan kayo, di ba? Gatang tulingan. Ano ulam? Gatang tulingan. Gatatulingan. Yeah. May bagong gawa na lang. Kakain na kaming family. Siyempre ang asawa at ang kabit nagsama-sama po ngayon. Ang sarap nito ah. Sayang, wala si Pangit. Paborito niya yun. Ang sarap ng sauce. Natikman mo na ba? Hindi pa. Kain tayo. Ito po ay family bonding. Kami sumiit na siya ng sumiit. Saan ba? Meron siyang Saan ba papalit. lupunta? Galing sa ayuda. Ayuda. 2K din yun yun. Tapos 5 kilong bigas na dinurado. Tulingan yung ulam talaga. Para sinasadya nyo pag nandito ako yung talagang malakas sa gout eh. Yung ulam nila eh. Hindi mas bakit ang Hindi. sabi ko siya kumain ka ng marami eh. Pakain ako ng marami. Yung sinasabi niya na nakalaban siya Kumain naman kayo na Paris. Ikalaban nyo.
Mga laman loob yun. Kalaban. Para siyang ano, Jollibee beef steak yung ano, sauce. Masarap yung kainin sana yun, kinabukasan pa. Pangatlong init. Tami na yun. Ang sili. Lalo yung sinigang na pudingan yung bagong yung sariwa-sariwa talaga, galing pa sa bangka. Nagluto sa tublig. Bakit ba yung sariwa? Mataba pa ng baboy ah. Init. Wala na sila ng healthy living natin. Natusok naman ako dun. Sabi na ako natutusok ng aking gums. Naka-brace ka ba? Tagumpay na naman tayo sa plano, nakakain na naman tayo mga kapanalig ng libre at nakatipid na naman tayo ng lunch. Lakad-lakad muna tayo para bumaba yung ating kinain. Buti medyo presko ngayon. Kanina mainit eh. Nawala yung araw. Sa ngayon mga kapanalig, itong kubo ni Idol dito, walang tao. Kasi nga si JR ay bumalik na nga ng Mindanao. Tapos si Kautoy umuwi naman ng Batangas. Batangas pa rin naman to, sa kanila I mean. Tapos si Kabugoy naman umuwi rin ng ng Mindanao, kaya walang tumitira ngayon sa kubo. Ayan. Pag hindi ko pa nararanasan matulog diyan kahit isang beses eh. Naranasan ko na. Isang beses diyan pala ako natulog. Ayos naman. Hindi naman siya nakakatakot. Pero dati kasi nung unang dito mga kapanalig, nung unang lipat nila Idol Japper Sniper, may mga kwento-kwento dito na may mga something, may white lady. Tapos sa puno na yan, meron din daw na parang nagpaparamdam. So ginawa ni Idol, pinagtatagaan niya yung puno. Ayun, nawala na. Tsaka nung time kasi na pumunta kami dito, sobrang kami. Kumbaga naging maingay na kami sa lugar. Parang hindi kinaya ng powers ng multo. Sila na yung umalis. Ang ingay namin dito nun eh. Pero balita talaga dito sa Bukana, na dito sa area na to meron talaga. Kaya ako hindi ako ganong naglalakad din dito pag gabi. Saka dito may mga kwento-kwento din dito eh. Chismos. Balik muna tayo dito. Ayan. Kung sa Kalaka, umiikot yung aking kwento doon sa may Kampanalig. Dito naman, palipat-lipat lang sa bahay ni Idol. Tapos dito, bahay niya pa rin naman to. Ganun lang. Tayo nyo, maya-maya makakabuna ako ng vlog. Ganun lang ang diskarte sa vlog. Kailangan marunong ka talaga magkwento. Bawat makikita mo at may isip mo, dapat kaya mo i-deliver ng maayos. Kaya yun yung payo ko sa mga gusto mag-vlog. Pag-aralan nyo na na maging makwento. Kasi isa yun sa nagbibigay ng kulay sa vlog mga kapanalig, no? Para nalilibang yung mga mga viewers. Meron naman mga content na hindi sila nagsasalita. Katulad sa mga camping, 'di ba? Nag-aano lang sila ng mga tent, nag-aayos lang sila, tapos yung mga gamit nilang dala, ayusin lang, hindi sila nagsasalita. Depende kasi yun sa nakasanayan. 'Di ba may mga ganun kasing trip eh. Parang nare-relax sila doon lang sa paligid at doon sa ginagawa kahit hindi nagsasalita. Meron din mga content 'di ba sa gubat, hindi sila nagsasalita, ginagawa lang nila kung ano yung mga gusto nilang gawin. 'Di ba? Yung mga gamit na pang survival, ganoon. Hindi na nila kailangan talagang magsabi pa ng kung ano-ano. Kaya napakadali nung ganung content na hindi ka na magsasalita. Sa susunod na buwan pala mga kapanalig, iaano ko na rin sa inyo, ibabalita ko na rin sa inyo yung mga plano kong biyahe. Pupunta po ako ng Ilocos. Solo lang po akong babiyahe. Meron kasing isang subscriber natin na nag-request na puntahan ko yung lugar niya, tsaka yung pamilya niya doon sa Ilocos Norte. Ilang years na kasi siyang hindi nakakauwi. So gusto niya makita sa vlog yung itsura doon. Mga November, pero hindi ko muna sasabihin kung anong date po. Excited ako na medyo kabado sa magiging biyahe. Dahil syempre mag-isa lang ako. Alam niyo naman na hindi pa ako masyadong sanay bumiyahe ng yung gagamit ng mapa. Sabagay madali na yun, kaya nga may mapa eh, no. Sanay naman tayo magtanong. Ang inaano ko lang yung mga ibang pwede pang mangyari. Pero hindi ko na iniisip yun. Kailangan positive lang tayo. Para masanay ako na maging isang talaga, biyahero. Nakita ko sa Facebook tsaka sa YouTube yung mga vlogger na pumunta doon sa biyaheng Ilocos.
norte. Kaya nagkaroon na ako ng idea kung saan yung daan, kung saan yung mga hihintuan, saan yung mga magagandang spot na pwede nating puntahan. Kaya excited na rin ako. Tsaka ako na sa inyo papakilala mga kapanalig kung sino yung ating subscriber na yon. Okay, time check mga kapanalig, 4:32 ng hapon. Titignan ko kung tuyo na yung mga sinampay ko doon para masuot na natin bukas. Tara. Dumating ang hapon, nakaidlip ako Baka tuyo ng ating sinampay. Pag ito hindi na tuyo, wala tayong susuotin. Yo! Tuyo na rin. Ito lang yung mga nalabang kong damit. And tapos may kasamang isang short, isang brief. Tapos ito natuyo na kanina. Suot ko. Pero yung mga marumi kong dala, ito lahat yun, no? Ayan, lahat yun mga kapanalig. Hindi ko nalinabang kanina kasi ang dami. Yung mga pili lang mga kapanalig, no? Ano nga pala, may plano rin kami ni Idol Japper Sniper, no? Humingi ako sa kanya ng pabor na baka pwedeng hirabin yung kanyang expander, no? Yung sasakyan. Dahil plano ko na yung dalawang anak ko sunduin sa Bulacan. Dahil nung nakaraan September 22, birthday nung aking panganay na si Zero. Tapos na itong dadating na October 26 ay magbe-birthday naman yung aking bunso. So nagpaplano kami mga kapanalig na dalhin sila dito, tapos maghahanap kami ng resort na maayos. Ang sabi ni Idol, sa Fortune Island, okay naman doon. Ang iniisip ko lang, walang source ng water, sariwan tubig. Pwede naman tayong magdala, kaso lang hindi ko alam kung sasapat yun. Kailangan marami mga kapanalig doon. Sabagay, depende rin naman yun kung ilan yung kasama. Pwede naman sa White Beach na lang para mayroong kuryente at saka meron ding paliguan na maayos. Isang gabi muna dito sa bahay, tapos saka kami babiyahe papunta sa beach kinaumagahan mga kapanalig, no? Dapat si Kautoy yung kukunin kong driver, tapos aabutan na lang natin si Kautoy kasi nahiya nga ako kay Idol gagawin nating driver. Pero sabi niya walang problema, pwede naman siya mag-drive. So yung isa nasa San Rafael, Bulacan, yung isa naman nasa Baliwag. Tama kung di ako nagkakamali. Susunduin namin doon, tapos pupunta dito. Natutuwa lang ako kasi parehas nilang suggestion na gusto nilang mag-beach. Kumbaga nahihilig din sila sa nature mga kapanalig, no? Kasi nakikita nga rin kung ano yung mga ginagawa ko sa vlog na panood nila. Yung aking bunso, sa tingin ko namanan niya nga rin sa akin yun, yung pagiging mahilig sa nature. Kasi isa siya sa nagsabi sa akin na mag-camping nga kami. Yung pagiging joker mga kapanalig, yung pagiging kalog, namanan niya rin sa akin. Yung si kuya niya, medyo seryoso yung kuya niya, medyo mahiyain mga kapanalig, no? Hindi ko pa alam kung ano yung mga gusto niya. Pag nagtatanong ako, hindi niya pa alam kung ano yung mga trip niya gawin. Ayan, kaya hinahayaan lang natin. Pero mabait na bata naman yun mga kapanalig. Maganda yung pagpapalaki ng mga nanay nila sa kanila. Hindi ko pa alam kung anong date. Hindi ko pa alam kung anong buwan. Basta hintayin nyo na lang yun. Tsaka pagdating ng araw, share ko lang mga kapanalig, no? Ang plano ko, pag meron na tayong maayos na sasakyan, isasama ko sila sa mga camping na gagawin ko para banding na rin namin. Yung mga malalapit lang, kunyari bandang Bulacan, para malapit lang din sa kanila, ganyan, Pampanga yun. Tapos mga Friday night siguro para kinabukasan walang pasok, o kaya Saturday night para kinabukasan Sunday wala rin pasok, pwede ko na silang ihatid. Ayun yung naisip ko na magandang magiging banding namin na mag-aama para mas maging close pa kami. Ayun, para makita ko rin yung nila, yung paglaki nila mga kapanalig, at mag-usap-usap kami kung ano yung mga gusto nila sa buhay, ganyan, kung ano yung mga gusto nilang gawin. Bilang ama, syempre kailangan talagang suportado mo yung mga anak mo.
hindi ako, aminado ako mga kapanalig na hindi ako ganong nakakapunta sa kanila dahil nga, ayan, nag-ano tayo, nagbablog-vlog, tapos nag-aaral din sila mga kapanalig, no? So ako nagpapaka-busy din. Pero yung sa suportang ano naman, financial, hindi ako nagpapabaya. Syempre mga baon nila, tuition, ganyan, pang-allowance, hindi natin pinapabayaan yun. Kahit na magkulang-kulang yung mga panggastos ko, mga kapanalig, basta may sure ko lang na mapapadala ko sa kanila yung ano, yung allowance nila. Syempre pinapadala ko sa mga nanay nila. At ayun, mabait naman mga kapanalig yung mga nanay, kaya swerte din ako. Yung iba dito mga kapanalig, payo lang, no, kung meron kayong mga anak ganyan, na malayo sa inyo, dapat gumawa kayo ng paraan para kahit papano makontak nyo sila ganyan, o mabigyan nyo sila kahit papano. Kasi paglaki niya mga batang yan mga kapanalig, ano yan, magiging ano, walang pakialam sa'yo, 'di ba? Kasi wala ka naman, hindi ka nagpaparamdam, o hindi mo siya kinakamusta kahit may pagkakataon naman, no? Ang hirap kasi sa ano sa part na masasanay yung bata na wala ka na nga sa piling niya, tapos wala ka pa rin suporta kahit papaano pinansyal, no? Kaya ayun, payo ko lang, sikapin natin na maging ano tayo, malapit tayo sa mga anak natin. Kahit nasaan pa yan sa malayo, kontakin natin, kamustahin natin para malaman nila na syempre bilang magulang may pakialam kayo sa kanila, di ba? Na mahal nyo sila. Tuloy mo! Hindi mo tuloy yung kanta eh! Hinihintay ko nga! Ang ganda ng boses talaga ni Lovely. Dapat talaga itago na lang yun eh. Dapat itago na lang talaga. Bakit ang puwet? Bakit? Ba't ganyan yung mukha mo? Ang oily. Hindi guys. Saba galing na ano? Hindi na, express lang ako ng Claudia. Parang galing ka ng gere. Makikiraan po, makikiraan na. Dapat pala niyakap kita. Ay, ba't walang SD card? Pag nagugulat ako, dapat yayakapin pala kita. Ba't wala kang bantay ngayon? Bakit wala kang bantay ngayon? Time check po, 5:10 na po ng hapon. Gabi na naman. Ang bilis lang talaga ng araw. Ito yung katunayan mga kapanalig na si Idol Japper Sniper ay mahilig sa racing. Ayan o. Meron siyang mga ano dito, mga jacket. Meron pa siyang parang, ito yung talagang ginagamit sa pang race mga kapanalig. Ayan o. Hanggang paa. Pero hindi niya na nagagamit. Dapat dito mga pang big bike na rin eh. Tsaka parang laki. Magkano to? Mukhang mahal to ah. Ito yung mga ginagamit ng ano, ng mga nagkakarera para safe sila kahit masemplang o madulas, hindi ganong madadamage, hindi sila magagasgasan mga kapanalig. Dapat pala ganyan sa akin, no? Kaso lang naka-aerox ako tapos nakaganyan yung suot ko, para naman akong tanga. Ito ganda eh. I-wide kasi nakaano siya eh. Para siyang cellphone lang, para ang lapit ng mukha ko sa camera. Kaya tinatanong ko ang mga audience yan kung baka may alam kung paano i-wide siya, kasi para hindi naman ganun kalapit ang mukha. Okay. At yan, ganun pa rin. Na-amaze lang talaga ako. Ano yung sinasabi ko dyan, no? Ayun, tumawa. Hindi pa ako nakapag-toothbrush. Ang ano pa lang, yung aking ngipin kasing kulay ng aking damit. Habang nagbo-voice over ako dito, ginagawan ako ng ng behind the scene, panalig. Ayan, nandyan lang sa gilid ko. Ayan, tapos ipagyayabang ko na dyan kay paring Junie, tinawa mo. Oh, sabi niya, ang kaliit ba niyan? Sabi. Tapos na mag-voice over si Idol. Dahil nga nagka-problema dun sa ginamit niyang camera mga kapanalig, yung DJI na maliit. Hindi pala pwedeng hawakan yun ng isang buo. Dapat sa gilid lang kasi yung mic maharangan, kaya walang boses yung yung vlog niya kanina, kaya nag-voice over dito. Ano ba yan? Kanina pa ako gising, hinihintay kita. Sabi ko tuloy kaya kami, nag-edit ako kasi.
Tara na. Let's go. Mag-ayos na ako gamit. Mamumugita kami. Tuloy na yung plano, mga kapanalig. Let's G! First time kong mamumugita. Sana makahuli kami. Ang oras natin ngayon ay... Anong oras na ba? 6:52 na po ng umaga. Panibagong umaga, panibagong adventure. Pero puputulin ko muna yung vlog, mga kapanalig. Dinuktuhan ko lang to para ayan, medyo makadagdag sa ating minutes ng vlog. Kamustahin natin ang panahon? Okay naman. Kaya masarap pumalaot ngayon. Hindi ko alam kung saan yung area na panghulihan namin ng pugita. Sana makahuli talaga kami. Kasi masarap sa pakiramdam yun. First time mong manghuhuli, tapos meron ka pang mahuhuli. O, diba? Maganda panahon ngayon. So, hanggang dito na lang muna, mga kapanalig. Maraming salamat. At hintayin nyo na lang po yung aming adventure ni Idol Japper Sniper kasama yung mga tropa dito sa Bukana. Yung mga malulupit na manghuli ng pugita. So, hanggang dito na lang po. I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.